pwede sa opisina namin. Oo. Kaya ako napunta dito kasi napanood ko yung video. No. Kasi mali yung interview eh. Ito nga sir. Sir, ano? Pwede sir. Ah, manugang ko yan. Manugang ko. Kasi siyempre, nasaktan tong family na Opo. Oo. gamot kay nanay ni... Oo naman. parang Di wala naman pa namin kami- pinabayaan yung matanda. Parang wala pala kami kakong naitulong. Kaya yung sagot ko sa inyo kanina na nasasaktan din po kami, lalo na nung nababasa ko po yung mga comment. Sabi ko, hindi naman namin tinakbuhan, may konsensya naman kami. Sabi ko nga po. Pangit lang po yung nakarating sa inyo. Sabi ko nga, gusto ko din malaman nyo po yung side namin. Kasi, tapos ngayon sir, yung sinasabi niya na 200 lang yung binigay, baka po siya ang 200 lang ang binibigay doon sa nagbabantay Oo. sa ospital. Parang galing si secretary ng Dibagan. Kinausap ko siya about, sabi ko, Sek, ano nangyari nung aksidente? Sabi niya, ganito yung nangyari dyan. Yung ikang mga bata, pauwi na ika sa kanila dahil uwi na. Kumuwi ka pauwi Eskwela. na. Hindi. Ngayon ika si nanay, nasa gilid, biglang tumawid. Kaso nga lang, sa video na napanood ko sa kwento, nasa gilid daw at tumama sa pader. Wala namang pader doon. Oo. Nasa ano sila lang, kinuha ng ambulansya, nasa gitna ng Kalsada. kalsada. Kaya walang pader. Kaya sabi ko, ang pangit naman ng interview ako na ni Karen. Ganda naman ang ginawa namin sa kanila, hindi naman namin pinabayaan. May concerned citizen tayo ka Tekram sa nangyaring insidente kay nanay Ninita. So, may kailangan daw pong ipaliwanag at linawin. O kaya kahit doon na lang Kuya Martin. Pues, tara. Ipakita na po namin kayo. Papakita na po namin kayo. Sa akin na lang po. Hello po. Pagkakasabi ni Karen, pasok po. Po. Si Ate Princess Katekram. Magandang tanghali po. Parang nakita ko na ito kasama ni Sige po, pasok Magandang tanghali po. Napapanood niyo si Dati Frankie? Followers po ako, number 1 ako. Followers lahat ng... Bless po. Ay, sige. May concern po yung mama mo, Ate Princess. Ayun po, concern. Ay, kunin ko po yung mga papel. Sige, Sige po. mas maganda Para, po. tayo sir, transparent na lang. Mag-hello po kayo kay Daddy Frankie. Kahit si nanay na lang siguro para makita ni Daddy Frankie. Ay, hello po. Hello, Daddy Frankie. Isang number 1 na followers mo. From Bulacan, San Miguel, Nanay. Balaong po. Hindi po. Nanay Gemma. Si Manikis. Gemma po. Nanay Gemma po, Daddy Frankie. Number 1. lang po yung anak Okay, sige po. Opo, linawin niyo na po. At nai-stress na rin po kami. Nai-stress po ako kay Karen eh. Ito po, yung... Okay lang, siguro makita na kayo. Wag na, si mama na lang. Sige po, dito na Dito po kayo. Tapos para naririnig po Mama ni... na lang. Ano lang? Nakaka-stress din yung Thank you batang po. yun. Mm. Medyo ano lang kasi din ako, syempre. Yung anak kong grade 12 kasi ang naka-accident doon. Mag-aaral po. So, nag-aaral. Hindi ko akalain na doon siya dadaan sa Tibagan. Ang kabilin-bilinan ko sa kanya, anak, huwag kang dadaan sa Tibagan. Oo, mama, sabi niya. Nagkataon naman na may nakasabay siyang classmate niya at saka iyahatid niya sa part ng Pulong Bayabas. Kaya doon sila napadaan. Usually, yun daw classmate niya, kaya nila iyahatid sa Pulong Bayabas dahil wala nang pamasahe. Naawa naman yung anak ko, inangkas niya ngayon. Ganon ang pangyayari. Yun ang kwento nung anak kong grade 12. Ngayon, ang sabi, tumawag sa akin yung anak ko. Ma, sabi niya, sabi ko, bakit? Kami mama na aksidente. Hindi na yung anak ko ang nakapagsalita, kundi yung classmate na niya. Ang sabi na nung classmate, tita, si Gerald po, nakabangga, sabi niya. Tumawid po bigla yung matanda. Hindi naman po si Gerald mismo ang may kasalanan. Yung pong matanda biglang tumawid. Parating na daw sila.
Yun ang sabi nung nung classmate nung anak ko. Kasi siyempre na parang na-trauma na yung anak ko, di na nakapagsalita. Kaya siya ang nagsalita yung classmate niya. Ayun. Tapos sabi ko, diyan ako nakaupo sa part na yan. Eh, andito yung mister ko. Ayun yung mister ko, yung matangkad na yun. Buti andito nagkataon na andito rin yung anak ko na yan. Sabi niya sa akin, sabi niya sa akin, pakipuntahan na lang ko, sabing ganun nung classmate. Sige, pupunta na lang kami. Pero sabi ko, anak, ikaw na lang, ayaw kong pumunta at baka makita ko pa yung matanda kung ano. Eh, sila ang pinapunta ko. Yeah po. Silang mag-ama. To Princess. Oo, si Opo, Princess. Kami po ni Papa yung pumunta. Sila ang pumunta, doon. naiwan na ako. Kasi ako may trauma na rin eh. May na ako sa aksidente. Kaya sila na lang So, nagpunta. tapos ngayon, Nay Gemma, napanood niyo po yung vlog. Hindi. No. Ako lang. Kayo Kami po. lang mag Sila lang muna. Tapos? Ako hindi ko... Kay Daddy Frankie lang kita na mukhaan. Kaya, oo, totohanan. Lagi kasi ako nanonood kay Daddy Frankie. Oo, lagi. Kasi yung partner ko din kasi sa munisipyo siya, MSWD, parang kayo din po, nag-help din siya, nagre-rescue din ng mga taong naliligaw, ganun. Pangalan po ni Kuya. Jeff Beck. Ayan, Kuya Jeff. Thank you. Oo. So, Di ko... ngayon, napanood po ni Ate Princess. Tumaas yung dugo ko, sabi ko, ay, hindi pwede to. Oo. Ano po yung gusto niyong linawin doon para po? Ano po, yung sa tinakbuhan daw po namin, hit and run. Yun nga po, tinanong niyo kung ano yung ibig sabihin na naging hit and run Sige, doon. Kami po, tumulong po kami, simula pa lang sir nung na-aksidente. Na-aksidente si nanay, nasa ospital na po kami. Ako, lalo na po ako, wala pa akong ligo noon. Hanggang alauna ng madaling araw, hanggang makaalis sir. Pumunta ng PJG. Nandun po kami mag-partner. Yung partner ko, galing pa po ng munisipyo, galing pasok. Dumiretso po siya doon para i-help out din po ako na maialis sila ng nanay nga ng maaga. Kaso, madaling araw na po sila nakalis, alauna na ng madaling araw. Tsaka po sila nakaalis. Ngayon po, yung sinasabi ni Karen na umano siya na umantawag doon sa nung pagkaka-aksidente, hindi naman sa totally na nasa gilid lang si mother eh. Tumawid po siya kahit po sir sa mga biglang kabarangay. Kapitan ng Tibagan, mga kabarangay, nandun po eh. Nalaman po na talaga daw pong ganun, tawid lang daw po ng tawid si mother. Alam naman din po namin na meron kaming pagkakamali. Pero sir, hindi po namin tinakbuhan si mother, partner ko po. Hindi po namin tinakbuhan si mother simulat sa pulusera na aksidente. Until now, sir, ito sir yung kopya namin ng notaryo, yung pag-uusap sa PNP, mga resibo sir ng nagastos namin sa ospital. Ito, ay nako talaga naman tong Ate Karen na to. Tapos sabi niya 200 lang daw yung inabot niyo. Tapos sir, hindi. pagpunta namin, andyan sir, resibo ng CT scan. Ano po yan sa DSWD, sa opisina namin. Oo. Kaya ako nagpunta dito kasi napanood ko yung video. No. Kasi mali yung interview eh. Ito mga sir. Sir, Kuya Jeff. Ay, manugang ko yan. Manugang ko. Kasi syempre, nasaktan tong family na Opo. Oo. gamot kay nanay ni. Oo naman. parang Di wala naman pa namin kami- pinabayaan yung matanda. Parang wala pala kami kako na itulong. Kaya yung po yung sagot ko sa inyo kanina na nasasaktan din po kami, lalo na nung nababasa ko po yung mga comment. Sabi ko, hindi naman namin tinakbuhan, may konsensya naman kami. Sabi ko nga po. Pangit lang po yung nakarating sa inyo. Sabi ko nga, gusto ko din malaman niyo po yung side namin. Kasi, tapos ngayon sir, yung sinasabi niya na 200 lang yung binigay, baka po siya ang 200 lang ang binibigay doon sa nagbabantay sa ospital. Galing si secretary ng Dibagan. Kinausap ko siya about, sabi ko, Sek, ano nangyari nung aksidente? Sabi niya, ganito nangyari dyan. Yung mga bata, pauwi na sa kanila dahil umuwi ka pa uwi Eskwela. na. Hindi. Kaya si nanay, nasa gilid, biglang tumawid. Kaso nga lang, sa video na napanood ko sa kwento, nasa gilid daw tumama sa pader. Wala namang pader doon. Oo. Nasa ano sila na, kinuha ng ambulansya, nasa gitna ng Kalsada. kalsada. Kaya walang pader. Kaya sabi ko, ang pangit naman ng interview ka ako na ni Karen. Ganda naman ang ginawa namin sa kanila, hindi naman namin pinabayaan. So kasama mo pala kayo nun? Oo. Hanggang Dinala sa actually, hospital. sir, sa emergency, hanggang alas 12 kami ng madaling araw. Hindi namin Sila na nga lang kasi kasama ang po yung kapatid pinapunta nila, ko. nagpapasalamat sa amin dahil tinulungan namin at hindi namin iniwan. Iniwan, no? Oo.
Kasi po, actually, sinasabi ng kapatid, ginagamit daw po yung lola nila para lang magkapera sila. Yung ano, tapos po, ang ano sa amin nung araw po na na-aksidente si mother, kinukuha na po yung information namin nung anak ni mother na nasa ibang bansa. Ngayon po, wala daw po nagbibigay sa kanya. Nag-search lang siya ng nag-search. Ngayon po, binigay po yata ni Eugene, yung nasa kasama sa ospital. Bantay. Ngayon, na-chat po ako nung anak. Sinabihan po kami na kung magbibigay po kami ng pera, yung enough lang po. Enough na pera lang para panggastos ng bantay, ganyan. Huwag magbibigay ng malaki. Kasi may issue na po sa kanila eh. Ngayon po, ayaw po namin maniwala nung una. Ayaw po namin maniwala nung una na may ganun palang sistema. Nagharap-harap po sa PNP na ungkat na po nila. Ang nagsabi naman din po sa amin, si Karen, at saka yung pinsan ba? Pinsan na Wendell. Wendell po ba yung pangalan? Melvin. Yung pangalan po nung apo. Pinsan din po niya. Alam niyo, tutuusin kung bakit, kumbaga, ang tagal ko na ho silang hindi pinuntahan. Kasi nga po, hindi ho siya nagiging totoo sa amin. Kaya sabi ko, this time naman, sabi ko, ang hirap naman na hindi ko sila puntahan. Then na-hit and run daw yung yung Ay, lola. hindi po. Eh nung pinuntahan ko nga po, nakita ko naman talagang bagsak po yung sa yung katawan. Tapos gumagano, sabi ko hindi pwedeng hindi dalhin yan sa kasi Emergency, apo. dalhin ulit sa Kasi sir, may sakit pa pala. Tapos one more pa, sir. May TV pala. Ito po yung... Ayun, Tapos may sir, sinasabi ni Karen, hindi daw na x-ray kasi hindi nakakabangon. Hindi po totoo yun. Ito po yung x-ray niya. Pinicturean po talaga namin, sir. Ako yung nai-stress kay Karen. Ayan, sir. X-ray niya po yan. Ito, matekra mo. X-ray niya po. Ito po yung result, sir. May result. May result tayo. Kasi sir, binasa ko din. Tignan niyo po yung result niya. Basahin mo nga, Ate Princess, yung Yung ano niya po, incidental finding of levoscoliosis of the fracture spine, also incidental findings of pneumonia with bronchositis bilateral. ayun. Ibig sabihin po, tapos sinerch ko to, sir. Ah, Ang lumabas doon is may lung disease na malala na din. Kaya ang kinlaro ko din, sir, sa kanila, bago umalis ng emergency, bago ilipat ng PJG, sabi ko dun sa kapatid po na isa ni Nanay Tay, sabi ko, heads up lang po, meron po palang sakit pa si nanay, bukod po dun sa pagkaka-aksidente. So, ang sa amin po kako is physical injury lang. Physical injury lang po. Tapos sinabihan ko po sila, pinaliwanag ko kung ano yung nakita sa x-ray, kung ano yung x-ray. Sabi ko po ganyan. Di mo okay naman po sila. Salamat daw, hindi namin pinabayaan. Kasi hanggang 1:30, sir, alas 3 a.m. na nga kami sa makauwi eh. Tapos sir, ganun lang ako sasabihin niya na. Tapos pinahatid ko pa ng MDR yan dahil walang makita ambulansya. Tumawag pa ako sa MDR para lang makapahatid sa PGG. Tapos binigyan ko pa sir ng 1,000. Pagkain nyo ka ako yan. Tapos sasabihin 200 lang. Tapos sir, yung 1,000 na binigay namin noong Sorry. Ako naman. Ayun naman sir, na ano lang ako na napanood ko yung vlog Kasi nyo. sa amin, tinulungan Kasi Wait lang po, may sasabihin. na ano po ako sa vlog nyo na binigyan nyo po ng malaking pera. Tapos ngayon po, few days na po yung vlog nyo sir, no? Totoo naman po ba yun? Few days na po. Ngayon po, kahapon po, nangihingi ng pang-antibiotic ng nanay nila. Sa amin po, okay lang yon. Sabi ko nga, sige ka, pupunta ka ng munisipyo, hingi ko ka ng, dali mo yung reseta, bibili kami ng gamot ni mother. Kasi sa money, hindi na po talaga ini-involve ng anak na nasa ibang bansa. Na ano lang po ako na, sana naman ka ako dinala ni Karen yung tinulong sa kanila. Naaawa din po ako sa part na sa inyo kasi syempre tumutulong kayo na parang wala lang. Ganon. Kasi ang ano ko po nun, yung groceries lang nga ngayon na 5,000, ang konti lang. Kaya sabi ko, nag-iwan po ako ulit na 5,000. Actually may naiwan na pong pera sa kanya nung gabi. Apo. Dinagdagan ko lang po. So, hindi daw po naubos yung bali nasa 8,000 pa. O sabi ko, ang grocery mo yung Kasi yung 5,000 nung ngayon na grocery, ang Konti lang. Konti lang. ang dami po nila. Oo. So, ang ano ko, bibili pa daw po ng gamot ng baby. Tapos yun pa po yung baby. Oo, yun. Sa baby niya. Ngayon po, May netong sakit din. mga nakarang araw, lumapit na naman po siya. Sabi niya, ate, pwede magpatulong kasi kailangan na daw ng baby niya, pa-leukemia na. Sabi ko, sige ka ako, lapit ka. Tanong ko kung ano yung kailangan na requirement sa medical assistant para mabigyan sila ng tulong. Doon po sa bata. Meron daw pong bacteria yung dugo. Opo, yun nga daw po. Sir,
Sa ano pa na kayo sa barangay, matulungan. Sa MSWD po ko ng municipal. Maano po siya, ma-assist siya sa, dun sa baby niya, na ano din po ako sa baby niya. Mm. Kasi Napakawawa totoo, eh. kailangan talaga nila ng tulong. Tulong, Kaya apo. lang, yung hindi ho natin alam kung ano pong ginagawa ni Ate Karen ng mga nakaraan. Mm-mm. So ngayon, pero sa ngayon, kailangan nila ng tulong yung baby, si Lola talaga. Opo. So ang problema nga lang, yung paano niya sinabi yung mga Opo. yung sa interview. Nakakasakit lang po Nandiyan na- naman ho pala kayo. hindi Opo. niya- Oo, hindi namin Eh, pinabayaan. sabi ko nga po, hindi naman sa pag-ano, tinulungan namin yung lola niya, tutulungan namin sana siya. Tapos kako ganyan lang yung lalabas na interview na tayo pa kako yung masama. Sabi ko ganun. Sabi ko, sabi ko nga po, walang masamang humingi siya ng tulong kahit kanino. Basta po, yung totoo lang yung sasabihin niya, Tama. na hindi po yung kailangan pang gumawa ng kwento para lang pangkaawaan, di ba po? Tapos na iinis din po talaga. Naiinis po Sorry po talaga. sa ano. Okay lang po, Kasi wala naman siyempre, po problema. Sinabi niya po yun. Opo. Wala daw, Sa inyo naman po wala problema. Wala daw tulong. Bakit? Anong gagawin namin kung... Opo. I mean, hindi ko naman pwedeng titigan lang. Opo, opo. Pwede kung Totoo may naman. magagawa ng paraan, dalhin ko na. Mm-mm. Kasi pwede naman namin dalhin sa ano. Ang mahirap nga lang, yung site ko nila. Yung site nila. Mm-mm. Kasi siyempre sa mga nanonood, ano na lang iisipin sa amin. Sorry po. Pinabayaan. Hindi po ako yung nagsabi doon. Si Ate Karen. Hindi ako naman kayo. Hindi ko kasi normal yung ano. Hindi po normal yung mga kasama. Oo, yun nga. Oo, totoo. Yun. Tapos yung maliit. Yung anak niya lang yung medyo normal. Yung isa pang bago sa kanya, yung sinundan niya hindi din ganun normal. Oo nga daw po. Maliit. Puro ganun nga. Si nanay ni Nita, yung anak niya, Tanong ako sa barangay. Nagharap-harap. Yung family background nila. Ganun daw talaga sila. Lumalapit sa kung saan para kaawaan sila. Oo. Ginagamit nila yung matanda para lang makakuha sila ng iba. yun lang ang mali talaga ni Ate Karen. Parang umasa na rin nung siya sa ano, yung pwedeng makuha na Oo. sa para mabuhay yung sila. Kaya Abay, may Nakita nanay. ko sa munisipyo eh. Nakita ko, hindi ko alam kung nahanap ko ako sa amin mo sila. Nakita mo? Oo. Nag-chat, nasa- eto pa nag-chat si Eugene. Sabi niya, ate, wala po dito sa munisipyo asawa niyo, umuwi daw po, dala namin reseta. Hihingi po ng gamot. Pero ako nag-aasikaso dyan. Hindi ko sila pinapabayaan. Tapos po si Karen, chinat ko po sa sobrang sama ng loob ko, alas Pero nakita ko ng asawa niya. Alas 6 po na umaga, chinat ko, sabi ko, hit and run, nagkakarera, sabi ko. lininaw ko nga po yun. Mm. Tapos nung nag-live ako, sabi ni Ate Karen na hit and run, hindi naman pala. Hindi po Hindi. talaga. Kasi, tignan niyo po Tapos di ba sa vlog sabi ko, ba't mo nasabing hit and run? Yes, nakita ko yun, Hindi sir. naman Nakita ko yun. nakita. Tapos pinapaliwanag niya na alibay-alibay na lang din. Kaya Kaya sabi mahirap ko, yung ano, kaya minsan mabusisi akong ano, ba't mo kumbaga gusto ko talaga malaman yung nangyayari. Actually nga sir eh, kausap ako ng chick, pinapapunta ko sa barangay nila para makausap yung sila Karen. Hmm. Para ikaw malaman nila kung ano ginagawa yan. Sinasabi ng init yung blood nila. Ah, Sabi ko, check kakapunta na lang ako sa bahay. Pupunta yata ako yung mga vlog yun. Para kausapin ka ako yung site ko. tapos nung nasa hospital nga sila, sir, hindi ako mapakali na gusto ko silang puntahan. Kasi walang makapag-explain na ano sinabi ng doktor. Kasi unang araw pa lang, sir, sabi lalabas na daw sila. Ha? Sabi ko, ba't kayo lalabas? Eh, may dugo sa, may dugo po kasi na nakita sa CT scan. Sabi ko, ha? Ba't lalabas kayo? Nakakaisang araw pa lang eh. Sabi, nakuha daw sa gamot, ganyan. Tapos nung pumunta po doon sa PJG, wala daw mga bali-bali. Eh, may nakita dito sa emergency. Sabi ko, Eugene, hindi ka lalabas ngayon. Tanong mo ka ako sa nurse, usisigin mo ka ako yung nurse. Tsaka mahirap po yung kumari lumabas siya, may damage. Opo, yun nga po Oo. iniisip namin. Oo, mas Baka malaki mamaya po yun. lumala. Oo. Baka mamaya kako, paano pa si nanay? Anuin mo muna kako, tanong mo muna, tanong mo sa nurse, sabi niya, sige ate, pag eka may nag-ground, ganyan. Ang kausap ko po yung Eugene nga doon. Eh hindi din po marunong makipag-usap Kasi eh. ang ano nun, pwede kayong balikan ni nanay Yes. ni Ate Karen. Opo, pagka- totoo ano, po yun. Ano? Kahit na po may kasulatan, pwede po talaga na sa amin bumalik. Kaya sabi ko, Buti sinasabi, na lang po hindi niyo pinayagan. opo hindi po. Kaya sabi ko, hindi, tanong mo muna kasi meron daw. Pati po yung sa anak na nasa ibang bansa, ina-update po namin lahat. Tsaka pagsundo, pinasundo ko din sila ng ambulansya. Nung pauwi na dito. Dahil wala silang makita ng ambulansya.
So, ano pa man, walang may gusto po niyan. Si nanay po kasi talagang paano siya. Opo. Tapos, yan din ang inaano ko kay Ate Karen. Parang inaasa na lang talaga ni Ate Karen din doon sa pagmamalimos. totoo po yun. nanay. Totoo po. Yun nga po. Yun din po sinasabi nung anak. Tsaka hindi na din po kami Meron nagtataka pa nga na nagsabi, kung nasa yung sa ano, yung sa bata po, kung magkakaroon ng sakit ng bakterya yung bata. Sa ano na lang Oo. din po kasi Sa sa walang kalinisan. bahay po. Sa surroundings na lang din po nila. Sa bahay pa lang po kasi. Alam mo na, tumutulong ka na lang eh, niloloko ka pa. Ayun nga po eh. Masakit po talaga yung ganun. Kaya sabi ko nga, Kaya pala- pag pera Kaya na. pala sabi sa akin, puntahan mo muna yung kasi parang medyo mainit yung yung Sino mo dating yung kachat ko? Talagang tinachat ko. Sir, mag-reply lang. Sinachat ko talaga. Yung ko po yung asawa ko yun. Ay, opo. Pasensya na po. Mainit yung dating nung siguro. Oo, siyempre, nabigla kami sa panood eh. Doon kami nag-init sir, sa hit and run, tsaka sa sinabi niya. 200 lang. Yung motor namin, ayan. Siguro. Likotin mo, ayan yung motor na naka-aksidente. Yung walang gulong. Ay, siguro, kung di niya sasabihin na hit and run, hindi ko pupuntahan. Opo, yun nga po. Sabi ko, mali lang din. Para lang din ka kung malaman niyo po na hindi hit and run at matigil-tigil ka kasi Karen sa kalokohan Kasi niya. hit and run, may pagpapatunay sa pulis, may nakanotaryo. Kaya sabi ko, bakit mo nasabing hit and run? Di ba po na... Narinig ko naman po yun, napanood. 200? Di kami nagbigay ng 200. Sabi ko nung napanood ko po yun, sabi ko, sana pala kako, sila na lang yung gumastos ng hospital bills. Sabi ko, kung hindi pala nila kako na-appreciate yung tinulong pala, hindi nila tinitignan na tulong yung ginawa namin sa kanila. Sana kako sila na nagbayad ng 10,000. Sabi ko, para hindi na naibenta yung baboy namin. Yung 200 kayo nun sir, ako nagbigay nun. Ngayon, yung gamot lang naman nila, kaya naman Hingin. sa Elijah. Kung muna naman ako sa LGU namin, hingi ko na lang. Kung wala naman yun, mura lang naman yung gamot. Sabi ko, eto, ang antibiotics sir, 7 days lang, di ba? Eto ako'y 200, bilhin nyo na muna yan. Ngayon, pag may kailangan kayo, yung reseta, sabihin nyo sa akin. Kung wala dyan sa Elijah, bibili natin. Kasi ayoko magbigay, sabi nga nung anak, huwag kayo magbibigay ng pera. Yung Na sakto malaki. lang, para pambili lang ng gamot. Yun yung 200 na sinasabi nila sir. Ako nagbigay nun. Nagpunta sa office namin. Sa gamot. Ang bait-bait pa naman kausap ni Karen. Ang bait-bait niyang kausap. Tapos, mamukat-mukat mo, sir, 3 araw sa ospital. Yung pangatlong araw, nung pangalawang araw, nagharap kami sa PNP. PNP, sabi niya, binigyan ng tulong sa munisipyo, hindi namin alam kung magkano yung amount. Tapos binigyan namin ng 500 niya pang lakad. Pumunta siya doon, binigyan niya ng 200 ng pagkain yung bantay. The third day po, the whole day, hindi siya pumunta. Walang pagkain yung bantay. Sino sir hindi mapipikon? Di ba? Kaya sabi ko, Karen, kako yung pera na binigay sa'yo na nahingi mo ng tulong, sabi kong ganon. Di ba ang usapan kako natin dyan, kung may kailangan na gamot si nanay na bibilin sa labas, yan ang ibabayad mo, bibigay mo sa amin resibo, babayaran namin sa'yo. Sabi ko, paano ka bibili ngayon kako kung wala na pala yung pera, saan mo dinala? Siyempre, sir, hanapin mo at hindi naman para sa kanila, para na lang dun sa matanda. Ganon. Yung kasi usapan sa PNP, pagka bumili ng gamot, pakita. Resibo. Kasi ayaw nga po nung anak na ayaw pumayag na magbibigay kami ng pera ng malaking halaga, sabi po nung anak. Kasi nga daw po, nagagamit pang personal ni Karen. Ang bait ni ate. Nakalimutan ko na yung pangalan ni ate. Princess po. Hindi, yung pong anak Melanie. ni ate, Melanie, na sasabihan pa kayo huwag niyong bibigyan ng sobra-sobra. May convo po kami na sinabihan talaga kami na huwag niyo pong bibigyan ng malaking halaga. Kung bibigyan niyo man po, pagkain na lang Kasi para kay alam mo- nanay mapunta. Alam na po nang nangyari Opo. dati. Kaya Ganun. po, Yun nga po yung sinasabi niya yung nangyari sa inyo dati. Eh, alam na mo po kami yung background. Nagagalit sa kanila. no? Ano sir? Tara na po, punta na po tayo. Iyan ko na lang po kayo. Tapos balik na lang po namin kayo para hindi kayo mainitan. Magumutok na lang ako. Okay Para lang po ba didiretso yun? na ako sa office. Ano po? Thank you po. Ate,